I really appreciate sa pagtawag, sagot sa mga tawag namin nga kahit napakaaga. Asek, malaman naman namin, may mga nakaschedule pa ho ba na mga ayuda o cash gift na binibigay, cash aid na nakaschedule ng DSWD sa ilan sa ating mga, lalo sa sektor ng transportasyon, Asek? Well, that's correct, Orly. Ngayon nga po, merong tayong special payout para sa mga TNVS drivers, yung mga Aha. hindi po nakapag-claim nung kanila pong cash relief assistance dito po sa National Capital Region. Ngayong araw po iyan, dyan po sa Quezon City. And then of course, meron pa rin po yung pamamahagi ng cash relief assistance sa mga tricycle drivers in municipalities outside the National Capital Region. Mhm. And inaasahan natin, Orly, na sa linggong ito naman yung mga jeepney drivers in municipalities outside the NCR. Marami-rami pa pala itong payout na gagawin po ng DSWD. Mga ilang pa ho ito, hanggang kailan maaari mangyari ito, Asek? Orly, matatapos tayo bago matapos po ang buwan ng Abril. Yan po yung layunin natin na maipamahagi nga po itong cash relief assistance sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, TNVS drivers, MC taxi drivers at service delivery riders. Hindi lamang po sa National Capital Region but gayon din sa mga syudad at mga munisipyo sa labas po ng NCR. Asek, ano bang ano ba ang obserbasyon talaga? Ano bang kumpletong report na nangyari ho nung Sabado na pinarating po sa inyo? Yung may namatay na rider sa Quezon Memorial Circle, Asek? Nung Sabado po ng hapon, nung nakatanggap tayo ng ulat mula sa Quezon City Response Team, ang DSWD po, agad na nagpadala po kami. Nakapag-coordinate kami dun sa team, dun sa ospital, gayon din sa pamilya, at dun sa employer. Kasi gusto rin po natin na maging maayos, malaman din yung mga complete na detalye. Kasi ang nalaman natin na nahilo, nag-collapse doon sa payout site and then dinala nga po sa ospital. Ngayon po, ang ginawa naman ng DSWD, si Secretary Rex Gatchalian in particular, nagbigay siya ng kautusan sa aming pong field office NCR na i-assist yung family. Kahapon nga, he personally sat with them dun sa ospital. Nandun po tayo para may ayos yung kanilang pangangailangan. Sinayos din po natin yung funeral arrangements, kumontak tayo ng funeral service provider, and then yung pamilya po mula sa probinsya ay sinundo po natin para makapunta dito at makasama rin po ng mga pamilya na nandito sa Maynila. So nag-provide tayo ng assistance, hindi lamang po para sa hospital expenses, gayon din sa funeral at burial arrangements, yung transportation at para na rin doon sa pag-aaral noong kanya pong anak na nasa probinsya. Alright. Alam naman natin na, hanggat talaga natin maibigay lahat ng tulong pero may mga ilan talagang pangyayari na hindi saklaw ng ating pwedeng gawin. Tulad po siguro dun sa mga sitwasyon ng ilan sa mga pipila at yung sitwasyon na ng lugar na kanilang pupuntahan. Meron bang napag-uusapan, meron bang bilin, siguro itugon si Secretary Gatchalian para maiwasan ho yung pangyayaring ito? Meron bang mababago? Meron bang kinukonsidera ang DSWD para hindi maging pahirapan para ho sa lahat ang pamamahagi po ng cash aid, Asek? Well, yes, Orly. Ito lang ginawa talaga natin na unang bugso and require talaga natin yung physical presence ng mga drivers. Tama po. Kasi ayaw naman natin yung magkaroon tayo ng mga ghost beneficiaries. Tama po. Ayaw natin na nagpapadala tayo o nagtatop up tayo ng cash relief assistance dun sa mga accounts ng mga drivers na hindi naman pala mga drivers. So itong proseso na ginawa natin, actually parang know your client process or procedure, because later on, i-adapt talaga natin yung digital systems o yung paggamit ng electronic wallets. Hindi lamang ito makakatulong sa DSWD but makakatulong lalo na sa ating pong mga drivers para maiwasan na rin yung pagpipila, maiwasan na rin po yung manual na proseso. So that's one thing na gagawin natin moving forward. So may plano rin palang gawin itong digital na lang, hindi na yung pipila pa. Pero at the moment, kailangan matukoy, malaman mo talaga kung sino itong pinagkakaloban ng 5,000 piso. Asek?
Well, yes, Orly, kasi ngayon wala pa talaga tayong master list ng mga drivers. Oo. 'Di ba yung mga previous fuel subsidy ay talaga sa mga operator lamang po na ipapahatid. Mm. But this is the first time na inaabot po natin yung tulong hanggang dun sa mga drivers at Mm. yun nga yung nakita natin, wala pa tayong napo-perfect na listahan, and this is the only time na nakakabuo nga po tayo ng talaan ng mga drivers Ayun, natin. hangad natin But sabi nga natin, after this ay meron na tayong basihan, mas madali na po later on. hangad naman talaga natin magkaroon ng tulong. Kailan talaga minsan may pagkakataon na merong dapat din tayong tukuyin kung natatanggap ang o mga tumatanggap ay nararapat. Kasi may mga nung kahapon ba yun, isang araw may nagreklamo yata na pagpila niya, may kumuha na raw ng claim niya ASEC. Opo, yan talaga yung kinakailangan natin talagang ingatan. Kasi una, syempre, these are public funds. Ayaw naman po natin na later on, ma-question tayo o ma-flag tayo na nag-disburse tayo sa mga hindi naman eligible beneficiaries. Pangalawa, gaya nga ng nabanggit mo, gusto natin matiyak na napupunta ito dun sa tamang tao, sa tamang, dahil sa tamang objective din o tamang purpose. Malalaman naman kung sino kumuha nung sinasabing may nag-claim na sa kanya. Madali naman matukoy yun kung sino yun, ASEC. Malalaman naman ba yun? Na mare-record naman ba siguro? Yes, that's correct. Kasi kung matatandaan mo, hinihingi natin yung photocopy ng Yeah. driver's license. Mm. Yan po yung naka-attach dun sa payroll. Kaya nga sabi po namin, yan ay currently bine-verify ng aming pong team para malaman natin, no, yung pong claim, para matignan natin kung talaga bang may ibang individual na nag-claim para sa kanya. Dapat mas And, mabigat ang mas mabigat dapat ang parusa dito. Piliin mo, claim ng ibang tao, kinuha mo. Dapat mas mabigat na kaparusahan yan, ASEC. Well, tama po, no, hindi po natin dapat talaga ginagawa yung sa panahon po na ito, hindi natin gusto yung mga pamamaraan na mapaglinlang o para lang maka-take advantage ng mga karapatan ng ibang tao. So, uasahan niyo po na may investigasyon na ginagawa po hinggil dyan. Okay, for the meantime, ASEC, siguro sa ilang pang, sabi nyo nga hanggang katapusan ng Abril, matapos na lahat ng ito, ngayon ba kinoconsider yung, di ko lang alam kasi kung paano mo mapagkakasya, napakaraming pwede nating bigyan ng tulong sa lugar na medyo aakma sa panahong ito na matinding init may sapat naman bilang ng mga medical team siguro na dapat tayong maging aware na rin at idagdagan na rin kung kinakailangan. ASEC, ano po? Well, yes, tayo yung makikipag-ugnayan din sa Department of Health, gayon din po sa mga local government units na kapartner po natin na magkaroon ng mga medical teams na naka-standby, especially if ganito nga po, mainit yung panahon at may mga tao po na nasa labas po para pumila. Ito rin yung mga titignan natin na may mga additional na mga services tayo na may provide kasi nga extra love and extra care ang ating pong service delivery. Kaya sa lahat po ng pamamaraan na maaari tayong makapagbigay ng tulong ay gagawin po natin in coordination with Alright. our partners. Okay. Ulitin lang natin ngayon, ang binabagit nyo na nakaschedule for payout, Metro Manila at ilang bahagi ng bansa sa NCR is for TNBS, tama ho ba? Tama, ngayong araw meron tayong additional special payout date for TNVS drivers para dun sa hindi po nakapag-claim nung kanila pong financial assistance. But Orly, nakalimutan ko na meron po tayong isiset na karagdagang payout dates ngayong linggo para naman dun sa mga hindi po nakapag-claim na mga MC taxi at service delivery riders. Kasi nga ito pong mga nakaraang araw ay meron pa rin pong hindi nakaabot doon sa ating payout schedules. Orly, ginagawa natin ito, of course, itong pamamahagi ng cash relief assistance because yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD na tiyakin na itong mga kababayan natin, yung mga vulnerable sector ay ma-assist natin para yung kanila pong mga suliranin ay ma-address, no? Yung mga suliranin na kinakaharap bunsod nga ng energy emergency. Alright. ASEC, maraming salamat. Magkabalitaan po ulit tayo at sana maging ligtas na itong ating mga susunod na mga payout, maging hindi lang sa Metro Manila, maging sa probinsya na rin po. ASEC, thank you po sa inyo, ma'am. Salamat po. Maraming salamat, Orly. Magandang umaga sa iyo. Good morning po sa inyo. Spokesperson po ng DSWD, ASEC Irene Dumlao.